GPS. Isa pong mapagpalang araw at happy Sabat sa lahat po ng mga kapatiran natin at sa mga kaibigan po natin. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Iniimbitahan po namin kayo sa isa pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At alam ko po na ito po ay makatutulong sa atin ng malaki para lumago tayo spiritually. Atin pong binabati ang mga kapatiran natin dito po sa South Nueva Ecija 1 and Nueva Ecija 2. Hindi ko na po kayo isa-isahin, nawa ay pagpalain po kayo ng Panginoon, lalo na po rito sa church ng Peñaranda sa ating po mga kapatiran. At ganyan din po sa lugar po namin, dyan po sa Cainta, yan, sa Rizal 1 District. Mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating Panginoon at sa lahat po ng mga kapatiran natin dito sa Central Zone Conference. At siyempre po sa mga kapatiran po natin dyan sa Romblon, ay pagpalain din po tayo ng ating Panginoong Diyos sa lugar na yan. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at pinamagatan po natin itong GPS. Tayo pong lahat ay manalangin. O Panginoong Diyos, na siyang may-ari ng aming buhay, kami po'y lumalapit sa inyo, amin pong inilapit ang aming pong pag-aaral nito pong tungkol sa GPS. Nawa ay lalo na pong lumago ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral namin na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So GPS, so kapag meron po kayong sasakyan, may kotse po kayo, ay yung inyo pong mga kotse, meron pong GPS navigator. Ayan, ang purpose po niyan, para malaman natin kung nasaan na ba tayo o para malaman natin kung ano yung direksyon ng ating pupuntahan. Ako po, dahil nakamotor ako, gumagamit po ako ng Waze sa Google para malaman ko po kung ano ang magandang daanan. So pag ako pupunta ng Manila, yun po yung aking ginagamit. O kaya kung meron akong pupuntahan na lugar na hindi ko po alam, gumagamit po ako ng Waze o Google Map. Ayan, kung tawagin, para makarating ako ng maayos at hindi po ako maligaw. So kailangan po natin ito. Ngayon high-tech na, kailangan po natin ito. Kung meron ka lamang cellphone, ay nariyan na yung mapa at makikita mo na kung nasaan ka na naroroon. Gayun din po ang ating Panginoong Diyos, kung itong GPS na ito ay pinapalagay nating high-tech at totoo naman, alam niyo po ba na itong GPS na ito ay matagal nang naimbento ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sa ngayong gabi, bibigyan natin ng meaning yung GPS. Gospel Path of Salvation. Opo mga kapatid, hindi pa man lumalabas ang cellphone, hindi pa man lumalabas ang mga navigator na yan, mga Waze na yan, Google Map na yan, meron na pong inilagay ang ating Panginoon na mapa para masundan natin nasaan na ba tayong kalagayan ngayon ng ating pananampalataya. Kamusta ang ating kaligtasan? Nasaan na tayo ng uri ng pamumuhay sa ating Panginoong Diyos? Paano tayong hindi maliligaw sa pagiging buhay Kristiyano? Nasa right track pa ba ako ngayon? Kasi maaring dahil po sa COVID-19, sa virus, tayo po'y naka-home quarantine. Maaring marami sa atin ang nakalimot na magbasa ng Bible at marahil marami sa atin ang nanghihina at nawala sa pananampalataya. Nais ko po kayong aniyahan na mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan nitong Gospel Path of Salvation. Sinisigurado ko po sa inyo na kapag tinapos nyo po itong video na ito, ay hindi po kayo magsisisi, bagkus lalo pong lalakas ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hindi pa po tayo ipinapanganak. Hindi pa po pinapanganak ang ating mga ninuno. Ang ating Panginoong Diyos ay nagsabi kay Moises. Ang sabi sa Exodus 25 verse 8, "At kanilang igawa ako ng isang sanktuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila." So ang ating Panginoong Diyos, noong palayain niya ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo, ang mga Israelites
sila po ay naglakbay papuntang Kanaan sa Promised Land. Alam niyo po, kapag tayo ay nakalaya sa kasalanan, nagsisimula yung ating buhay kasama ang ating Panginoong Diyos. Nagsisimula yung buhay nating Kristiyano sa panahon na iniwan natin yung kasalanan at tumanggap tayo sa ating Panginoong Diyos bilang personal na tagapagligtas. So ang Israelites ay pinili nila yung pag-lead ng ating Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Ang ating Panginoon ay nag-request. Ang sabi niya, hindi ito basta request lang, utos ito na sabi ay, kanilang igawa ako ng isang sanktuaryo. Ano ang dahilan ng paggawa ng sanktuaryo? Upang ako'y makatahan sa gitna nila. So, ang ating Panginoong Diyos ay meron pong gustong ipahiwatig. Bakit ang Panginoon ay nagpatayo ng sanktuaryo? So, yung sanktuaryo na po ito na ginawa ng mga Israelites sa pamumuno ni Moises ay nasa gitna po ng lahat ng mga tribo. Kung makikita po ninyo. Sapagkat sumisimbolo ito na ang ating Panginoong Diyos ay nasa kalagitnaan nila. Opo mga kapatid at mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos na mapagmahal, bagamat tayo ay makasalanan, bagamat tayo ay maraming pagkakamali, ang Panginoon gusto niya na naroroon siya sa ating tabi. Gusto ng ating Panginoon na maramdaman natin ang kanyang presensya. Alam ng ating Panginoong Diyos, ang mga tao ay to see is to believe. Di ba? Kaya ang Panginoon ay gumawa ng paraan para sa panahon na yon ay maramdaman ng mga tao kung gaano ang Diyos nagpapahalaga sa kanila at kung paano ang Diyos ay gusto na sila ay makasama sa pamamagitan nitong sanctuary na ito. Dito sa sanctuary ay makikita po natin napakalawak po noong pinto. So, itong sanctuary ay kumakatawan sa isa pong pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Kung makikita niyo po dito, ito pong sanctuary, itong pintuan na ito, kapag ka pumapasok ang isang tao, siya ay nakatalikod sa araw. Ang mga tao kasi noon sa panahon na yun ay sumasamba sa araw. So, kapag pumapasok ka sa sanctuary, ay tinatalikuran mo yung pagsamba sa araw, bagkus tinatanggap mo yung pagsamba naman sa tunay na Diyos. So, ganun po yung sinisimbula dito kapag pumapasok ka sa pinto. Ikaw ay tumatalikod sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at ikay nanunumbalik sa Panginoong Diyos pagsamba mo sa Kanya na gumawa ng langit at ng lupa. So, makikita po natin dito yung the court. Ayan. So, dun sa outer court na ito ay meron pong altar of sacrifice and laver na meron pong tubig doon sa laver na ito. At paglagpas po ng laver ay meron pong tabernakulo. Ayan. So ito pong sanctuary na ito ay nahati po sa tatlo. Yung outer court, yung holy place, and most holy place. So sa tabernacle, ano po yung nasa loob ng tabernacle? So sa loob po ng tabernacle, makikita nyo po yung showbread, yung 7 candlestick, yung pong altar of incense, at yung pong pang-apat, nandoon po sa most holy place na tinatawag, ay yung pong tinatawag na Ark of the Covenant. So ano pong sinisimbolahan nito? Ano pong sinisimbolahan po ng altar of sacrifice? Alam po, ito pong sanctuary na ito ay ipapaliwanag po natin ng madali na simple lang, madali nating maiintindihan at ma-apply natin sa ating pong buhay. So ganito po yun. Meron pong sinisimboluhan ang mga furniture dito po sa sanctuary. So una po, na makikita natin sa sanctuary kapag pumasok ang tao sa sanctuaryo, ang unang makikita niya yung altar of sacrifice. Ito po ay sumisimbolo sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Ang sabi nga po dito sa John 1:29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa panahon po ng Israelites, kapag sila ay naghahandog ng
hayop, diyan po sinusunog yung pong hayop na inalay nila. So ito'y sumisimbolo sa ating Panginoong Hesus na siyang kordero na namatay para sa atin upang tayo ay maligtas. Yes, opo mga kaibigan at mga kapatid. Ito'y sumisimbolo sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, pagkapupunta po kayo sa sanctuary, pagpapasok po kayo sa sanctuary, makikita niyo po yung altar of sacrifice. Nang ibig sabihin po nito, maluwang ang daan, maluwang po yung pinto na yun pagpasok sa sanctuary. Marami ang pumapasok sa sanctuary, pero hindi na nagpapatuloy sa loob. So maraming mga tao ngayon na tumatanggap sa ating Panginoong Hesus, kinikilala nila na si Jesus ang kanilang tagapagligtas, alam nilang namatay si Jesus Christ para sa kanila. Maluwang yung pinto na yon. Kaya lang, yung iba hanggang dun lamang sa altar of sacrifice. Hindi na nakapunta o hindi na tumuloy dun sa tinatawag na laver. Yung laver na ito ay sumisimbolo po sa nang huling araw nga na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Ito pong laver na ito, yung pong mga pari noon, bago sila pumunta doon sa holy place at saka most holy place, kailangan po muna nilang maghugas ng kamay at ng paa. Kailangan muna nilang hugasan ang kanilang mga sarili. Ito po yung sumisimbolo sa ating Panginoong Hesus na siya ang water of life, na sino mang iinom nito ay hindi na mauuhaw. Nang ibig sabihin ni Jesus Christ, sino mang manampalataya sa Kanya ay kailanman ay hindi na makasusumpong pa ng kamatayan. Ito po yung sumisimbolo sa ating Panginoong Hesus na siyang tubig ng buhay. At kapag binasa natin naman yung Mateo 3 verse 11, sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. So makikita po natin dito mga kapatid at mga kaibigan, na isa pang sinisimboluhan ng laver, bukod sa si Jesus Christ ang siyang ating ang living water, yung laver naman ay kumakatawan din pala sa bautismo. Bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo. Na ano pong ibig sabihin nun mga kapatid? Na kapag pala pumasok ka sa sanctuary, nandoon yung altar of incense na nagre-represent ng pagkamatay ni Jesus Christ, na kapag pala tinanggap mo si Jesus Christ bilang personal na tagapagligtas, ang sunod pala nun yung laver. Ang ibig sabihin, ang sunod doon ay ikaw ay magpapabautismo bilang pagpapahayag, bilang tanda na tinanggap mo siya na siyang namatay para sa iyo at muling nabuhay para sa iyo. Sangayon po doon sa Romans chapter 6 verse 4. So makikita po natin dito ang buhay po ng isang Kristiyano na nampalataya sa ating Panginoong Diyos ay pagkatapos tanggapin si Jesus ay kailangan mabautismuhan. Yes, opo. Kailangan po maghugas ng kasalanan. Yung bautismo ay sumisimbolo sa pagpapakasal sa ating Panginoong Diyos. Na nagkukumit ka na ikaw ay mabubuhay at lalakad ayon lamang sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At kapag ka ikaw ay nabautismuhan, dito na nagsisimula yung buhay Kristiyano mo. Di ba? Noong ang mga Israelita ay dumaan doon po sa Red Sea na hinati, ito po ay sumisimbolo ng kanilang baptism. At hindi po doon natatapos yung pamumuhay Kristiyano na tinanggap po si Jesus at nagpabautismo ka, hindi po doon natatapos. Kailangan patuloy kang lumalakad kasama ang ating Panginoong Diyos. Marami kasi ngayon ng mga tao na tinanggap lang ang Panginoon at nagpabautismo. Ang akala nila, yun na yun. Tapos na. Wala na nang gagawin. Okay na, babalik na uli ako sa dating gawi ko, dating buhay ko. Hindi po ganun mga kapatid, mga kaibigan. Yung pong Israelites, nung sila'y napaalis doon sa Egypt,
na sumisimbolo sa bondage of sin, pagkatapos po noon ay nung sila ay simbolong binautismuhan, hindi na po sila nanumbalik dun sa Egypt pagkos tuloy-tuloy silang lumakad at nabuhay kasama ang ating Panginoong Diyos. Na anong ibig sabihin nito sa atin? Kapag pala ikaw ay nabautismuhan, na tinanggap mo yung simbolo na tinanggap mo si Jesus bilang personal na tagapagligtas, hindi pala doon natatapos ang buhay Kristiyano mo. Sapagkat ito'y pasimula pa lang na ikaw ay mabubuhay kasama ang ating Panginoon. Kaya kapag ikaw ay naglinis na, yung pare ay naglinis na ng kamay at saka ng paa, sila ay pupunta doon sa tabernacle at doon makikita yung table of showbread. Ano ang ibig sabihin nitong table of showbread? Sabi po nito sa John 6:53, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Yung showbread ay sumisimbolo sa ating Panginoong Jesus na tinapay ng buhay. Ayan, tinapay ng buhay mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus. Na anong ibig sabihin? Na ang Panginoon na nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan, physically and spiritually. So, ano rin naman ang ibig sabihin nito sa buhay natin? Ang sabi po sa Mateo 4:4, datapat siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Opo mga kapatid at mga kaibigan, hindi lamang tayo basta nabubuhay sa tinapay lamang, kundi pati sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kapag pala ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoon, ang pamumuhay mo ay dire-diretso. Nang ibig sabihin, habang ikaw ay nabubuhay kasama ang ating Panginoon, inaaral mo naman pala, binabasa mo naman pala ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi marami ang nagpabautismo lang ngayon, marami ang tumanggap lang sa Panginoon, hanggang doon na lang, hindi na sila namuhay bilang Kristiyano. Parang bumalik sila uli sa Egypt. May mga, sa panahon ng nila Moises yung ibang mga Egyptian noon, ay yung mga Israelites noon, gusto pa nilang bumalik sa Egypt. Kasi nahihirapan silang lumakad kasama ang Panginoon. Kulang sila sa pananampalataya. So may ganun din sa panahon natin. Marami ang nagpabautismo lang at sumunod nun, hindi na lumakad kasama ang Panginoon. Hindi na nagbasa ng Bible. Dapat pala, kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, tuloy-tuloy yung buhay. Ikaw ay magbabasa ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya po, kung kayo po ay tumanggap na sa Panginoon at patuloy na nagbabasa ng banal na kasulatan, may kita nyo po dito na sa GPS pala ng Panginoong Diyos, nandun tayo nasa tabernacle na tayo, Nandun po tayo sa loob ng tabernacle at makikita natin yung showbread. At syempre, katabi ng showbread ay yung altar of incense. Ano ang sabi nito? Sabi dito sa 7:25 ng Hebreo, dahil dito naman siya ay nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibhas ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Na anong ibig sabihin ng altar of incense? Ito'y sumasagisag na ang Panginoong Jesus ay namamagitan sa bawat isa sa atin. At ang sabi po sa Revelation chapter 8 verse 3, at dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong pang-suob ng kamangyan at binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng luklukan. Ang ibig sabihin po nito sa atin, yung altar of incense, ay sumisimbolo sa panalangin ng mga banal. Kapag sinabing banal sa banal na kasulatan, hindi yung mga namatay na. Kundi ang sinasabi dito ng mga banal ay yung mga buhay na nananampalataya sa Panginoon. Sumisimbolo po ito sa panalangin. So, ganun pala ang Kristiyano, ang buhay Kristiyano. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, nabautismohan ka, hindi natatapos na ikaw ay magbabasa lang ng Bible, kailangan pala sasamahan mo ng panalangin. Ayun pala yun. So sa GPS ay ang buhay Kristiyano, ang buhay mananampalataya, nagbabasa ng Bible at nananalangin. Ano pa ang makikita natin dun sa tabernacle o holy place? Yung 7-branch candlestick. Ang sabi po sa John 8:12, muli ngang nagsasalita sa kanila si Jesus
na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." So yung 7 candlestick ay sumasagisag po kay Jesus bilang light of the world. Na sa pamagitan niya wala ng dilim. Opo, kapag sumunod sa Panginoon, ikaw ay mapupuno ng pag-asa at ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Kahit na iba-iba ang ating mga karakter at pag-uugali. Sa pamagitan ng Panginoon, ipanalangin natin na unti-unti mabago ang ating mga buhay. Sumisimbolo po itong 7-branch candlestick kay Jesus Christ ulit na siyang ilaw ng sanlibutan. At kapag binasa natin yung John 9:5, samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. So, yung mga mananampalataya pala ay ilaw din ng sanlibutan. Yes, opo mga kapatid, mga kaibigan. Sabi nga dun sa Mateo 5, na kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kayo ang asin ng sanlibutan, sabi ni Jesus Christ. So, yung mga nananampalataya sa ating Panginoon, tayo pala ang witness ng ating Panginoong Jesus. Tayo pala ang saksi ng ating Panginoong Diyos sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Jesus Christ. At ang nakikilala pag December ay si Santa Claus at hindi si Jesus. So, yung pala yung buhay ng mga Kristiyano kapag ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, ikaw ay nagbabasa ng Bible, nananalangin, at nag-witness para sa ating Panginoong Jesus. Hindi pala natatapos lamang doon sa bautismo na tumanggap ka sa Panginoon. Hindi natatapos yung buhay Kristiyano doon, kundi patuloy, nagbabasa ng Bible, nananalangin, at nag-witness. At syempre, pag pumunta po tayo sa most holy place, makikita po natin dito yung Ark of the Covenant. Ano po itong Ark of the Covenant? Ang sabi sa unang Timoteo 3:16, "At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalatian." Na anong ibig sabihin mga kapatid? Ito po'y sumasagisag, yung Ark of the Covenant, sumasagisag na si Jesus Christ na nagkatawang tao, siya'y Diyos na nagkatawang tao upang manahan sa gitna natin. Katulad po ng Shekinah glory dito po sa Ark of the Covenant, sumasagisag sa glory ng ating Panginoong Diyos. So ito po'y tumutukoy pa rin kay Jesus Christ na siya ay Diyos. Sabi doon sa Philippians 2, kapantay siya ng Diyos, pero hindi niya inaring narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi hinubad niya at nag-anyo siyang alipin, naging masunurin hanggang sa kamatayan. Sumisimbolo ito sa ating Panginoong Hesus, sa ating Panginoong Hesus na siyang nagkatawang tao mga kapatid. Ang sabi rito sa Hebrews 4:16, "Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan." So ito pong Ark of the Covenant ay sumisimbolo po sa trono ng ating Panginoong Diyos. Na ito palang trono ng ating Panginoong Diyos ay hindi po sinasagisagan na ang Diyos ay malupit. Katulad ng ibang pinapangaral ng iba, na ang Diyos ay hindi nakaiintindi. Ang ibig sabihin pala nito, yung Ark of the Covenant, ay ito ay luklukan ng biyaya. Yung palang ating Panginoong Diyos, sa Kanya palang trono, ay puno ng biyaya, ng grace, ng pagmamahal, puno pala ng pagpapatawad, yung luklukan ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Diyos pala, sa Kanyang paghahari dito sa sanlibutan, siya ay napupuno ng pagmamahal sa atin. Siya ay napupuno ng awa, ng biyaya. Hindi siya yung katulad ng iniisip ng iba na ang Panginoon ay napupuno ng puot, ng galit, o ng pagiging malupit. Hindi po ganun ang ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoon, gusto niya tayong lahat ay maligtas. Kaya lamang ang tao ay mapapahamak dahil sa sarili nilang pagpili sa kasamaan. Alam niyo mga kapatid, dito po sa Ark of the Covenant, ano po yung nasa loob ng Ark of the Covenant na ito? Ang sa loob po ng Ark of the Covenant na ito, ang sabi po sa Hebrews 9:4, "Which had the golden censer and Ark of the Covenant overlaid round about with gold,
wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod, the budded, and the tables of the covenant. So may tatlong bagay ang naroon sa Ark of the Covenant. So sa mercy seat ng ating Panginoong Diyos, sumisimbolo sa trono ng Panginoong Diyos, meron tatlo. Yung pong Ten Commandments, na sinulat ng daliri mismo ng ating Panginoong Diyos. At pangalawa, yung pong golden pot na naglalaman ng mana, at yung Aaron's rod, yung rod po ni Aaron. Ano po ang sinisimbolohan ng tatlong ito? Mahalagang bagay mga kapatid, na sa trono pala ng ating Panginoon, maiintindihan natin na itong trono ng ating Panginoon ay pinamumunuan po ng pag-ibig, ng pangunguna, at ng pag-provide ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. So, una po, ito pong Decalogue. Ito pong 10 utos na ito, ang pinakapuso po nito, yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At syempre, pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa John 14:15, "If you love me, keep my commandments." So, ang tao ay nasunod sa Panginoong Diyos, hindi para maligtas. So, yung kautusan mga kapatid, hindi siya nasa unahan nung tabernacle. Kung makikita niyo po, hindi po, ang Ten Commandments ay hindi po nasa unahan ng sanctuary, kundi nasa loob siya, nasa pinakadulo po yung Ten Commandments. Na ang ibig sabihin sa kaligtasan, hindi kailangan yung pagsunod sa kautusan para ikay maligtas. Ang kailangan mo para ikay maligtas ay ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ang makapagliligtas sa atin. Yun ang ibig sabihin. Ang Ten Commandments ay nandoon sa Ark of the Covenant na sumisimbolo sa pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos. Kung mahal natin ang Panginoon, tayo ay susunod. Ang pagsunod pala, ang motivation niyan, hindi yung takot sa Panginoong Diyos, na ang Diyos ay malupit at mapagiganti. Hindi po. Ang motivation ng pagsunod sa Diyos ay pag-ibig natin sa Kanya, at bunga iyon na tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Diyos. Yung mana naman, ano ang ibig sabihin nito? Bakit ipinalagay ng Panginoon yung mana doon po sa Ark of the Covenant? Kasi sabi sa Exodus 16:32, "At sinabi ni Moises, ito ang bagay na inuutos ng Panginoon. Punuin ninyo ang isang omer ng mana na inyong ingatan sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang kanilang makita ang pagkain na aking pinakain sa inyo sa ilang nang kayo'y aking ilabas sa lupain ng Ehipsyo." So ito po mga Israelites ito, mga mga reklamador. So madaling makalimot. Tayo kasi mga tao, madali tayong makalimot sa biyaya ng ating Panginoon. Sa blessing ng Panginoon, madali tayong makalimot. Alam niyo po, kapag meron tayong, ang tao kapag may pangangailangan sa Panginoong Diyos, sige ang panalangin. Pero kapag nandyan na yung pangangailangan, nakalilimutan na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Yun po ay katotohanan at realidad ng buhay. Kaya inilagay ng ating Panginoon yung pot of manna na yan, doon po sa Ark of the Covenant, ay para maalala ng mga tao na ang Panginoong Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng mga bagay, ng lahat ng basic needs para tayo ay mabuhay. Sumisimbolo ito, nagpapaalala ito na ang Panginoon ang nagpakain sa kanila doon po sa wilderness. Biruin mo, ang Panginoon ay nagpapaulan ng mana, except Sabat, hindi siya nagpapaulan ng mana, of course. Dinodoble niya yung pagpapaulan ng mana sa araw ng paghahanda o Friday. Ayan. So halos araw-araw, ang Panginoon nagpapaulan ng mana para may makain yung mga tao sa panahon na yun. Kung hindi ako nagkakamali, 40 years silang nasa wilderness at ang nagpapakain na nagsusustain lamang sa kanila ay ang ating Panginoong Diyos. Imagine, no? 40 years. So, kung kukumpara natin sa quarantine ngayon, magto 2 months pa lang tayo. So, what is 2 months compared to 40 years, mga kapatid? So, ito ay nagpapaalala sa atin, yung pong pot of manna na ang Panginoon God will provide. So, nawa ay maging lesson din sa atin ito. Kung tayo nawawala ng pag-asa na baka hindi na tayo makakain sa susunod, alam niyo mga kapatid, God will provide. Katulad nga ng mga taga-Israelites na ang Panginoon ay nagpakain sa kanila. Meron at meron magpapakain sa atin
na pinadala ng ating Panginoon sa panahon ng taggutom. Huwag tayo magalala. God is our provider. At yung pong tungkod ni Aaron, ang sabi po sa number 17:10, at sinabi ng Panginoon kay Moises, ibalik mo ang tungkod ni Aaron sa harap ng patotoo upang ingatang pinakatanda laban sa mga anak ng panghihimagsik, upang iyong wakasan ang kanilang mga pag-upasala laban sa akin, upang huwag silang mamatay. So yung pong rod of Aaron ay tumutukoy sa paglid ng ating Panginoong Diyos sa mga tao, na pagdisiplina ng Diyos sa mga tao upang hindi sila mapahamak at maligaw ng landas. So ang ating Panginoong Diyos hanggang ngayon, mga kapatid, ang sabi nga doon sa John, ay patuloy sa paggawa. Ano yung paggawa na yun? Patuloy sa paggawa na tayong lahat ay dumating doon sa pagsisisi. Ang Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu na ating Panginoong Diyos ay naglilid sa atin, hindi sa pagsuway kundi sa pagsunod. Naglilid sa atin para tayo patuloy na maging faithful sa ating Panginoong Diyos. So, ang Ark of the Covenant na ito, naroon ang mana, nandun ang rod, nandoon yung table ng Ten Commandments. Na ito palang trono ng ating Panginoong Diyos. Sa Kanya pong pag-judge sa bawat isa sa atin, nakasentro yung basis ng pag-judge ng ating Panginoong Diyos sa mga tao ay yung pong Ten Commandments. Ayan. At syempre, yung Ten Commandments ay sinamahan niya ng rod, nang ibig sabihin, ang Panginoon ang umaakay sa atin sa pagsunod. At ang Panginoon na nagpo-provide ng biyaya sa bawat isa sa atin. Sabi nga sa Romans, di ba? Sabi nga sa Bible kung saan nananagana ang kasalanan, nananagana din ang biyaya ng ating Panginoon. So ang Panginoon nagpo-provide ng pagpapatawad sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon nagpo-provide ng malawak na pangunawa at malawak na pag-ibig sa bawat isa sa atin. So ito po yung sanctuary ay sumasagisag po sa GPS, God's Gospel Path of Salvation, na makikita natin, matatrack natin na sa pamumuhay pala natin bilang isang Kristiyano, nasaan na kaya tayo? Maaring ang iba sa atin, doon pa lang sa altar of sacrifice, nasa point pa lang ng buhay niya na tinatanggap niya ang Panginoon. Maaring ang iba sa atin ay tapos ng makapaghugas doon sa labor, na tayo ay nabautismuhan na, at tayo ay namumuhay na bilang isang mananampalataya, na tayo ay nananalangin, nagbabasa ng salita ng Diyos at nag-witness sa iba. Yung iba, nasa pananalangin at pagbabasa pa lang ng Bible at hindi pa sila nakaka-witness. Hayaan nyo mga kapatid na sa pagbabasa ng Bible at pananalangin, makarating po tayo dun sa pag-witness sa ating Panginoong Diyos. At syempre, alam niyo po, araw-araw ay ang biyaya ng Panginoon ay nasa ating lahat. Sa madaling sabi po, ito pong sanctuary na ito ay tumutukoy po sa plan of salvation sa bawat mga tao. Na bago pa lamang tayo isilang, ang Panginoon ay may plano na ng kaligtasan para sa atin. So yan ay pinakita ng ating Panginoong Diyos dito po sa sanctuary na ito. Kaya mapalad tayo sapagkat tayo po ay hindi nabuhay sa panahon ni Moises. Nabuhay tayo sa panahon na kung saan nakita natin kung ano yung consequence ng mga taong susuway sa Panginoon. At nakita natin kung paano ang Panginoong Diyos ay nagpo-provide ng kaligtasan sa mga tao, bagamat matigas at pasaway ang mga tao, bagamat matigas ang ulo at tayo ay makasalanan. Makikita natin dito po sa sanctuary na ito kung paano ang Panginoon ay nagtitiis, kung paano ang Panginoon ay naghihintay sa bawat isa sa atin na tanggapin siya at paglingkuran siya ng buong puso natin, mga kapatid. Kaya sa gabi pong ito, pagbulay-bulayan natin itong simpleng pag-aaral natin dito po sa Gospel Path of Salvation ng ating Panginoong Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon sapagkat siya ang nagpanukala ng kaligtasan. Hindi nagpanukala ang Diyos ng kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo ay maghirap at mapahamak. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pat, patuloy natin sambahin ng Panginoong Diyos
at patuloy natin siyang ibigin sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang lingkod ninyo sa pananampalataya, Brother Delvin Alabanza. Gandang gabi po at good night po sa lahat.